Sa nakaraan ay naglaban si Ye Yun at Hu Wei. Matapos nun ay natalo si Hu Wei sa isang malakas na atake. Sa isip-isip ni Ye Yun na unang bises pa lang niyang gumamit ng spiritual power na pinadaloy sa Vajra-glazed physique at hindi niya inasahan na napaka-mock-up ang wasak nito. Kapag sinanay pa niya ang skill na iyon hanggang sa limit nito ay mas magiging makapangyarihan pa iyon. Sinabi ng nakahandusay na Hu Wei na tinatanggap niya na hindi siya kasing lakas ng ating bida. Kaya maaari na siya nitong patayin. Salaysay ng ating bida na napakabilis namang umamin ng pagkatalo si Hu Wei, sabay tanong na kung may gusto pa itong sabihin bago mamatay. Sagot ni Hu Wei na ang kanyang kapatid na babae ay nasa Hulin, Qingnu Village. Tapos nakiusap sa ating bida na ibigay dito ang lahat ng kanyang pero huwag sasabihin sa kanyang kapatid na patay na siya. Mungkahi pa ni Hu Wei na maaari na siyang patayin ni Ye Yun at wala siyang pinagsisisihan na mamatay sa kamay ng ating bida. Matapos marinig ang mga sinabi ni Hu Wei ay tumalikod ang ating bida at sinabi dito na makakaalis na ito. Laking pagtataka ni Hu Wei kung bakit hindi siya pinatay ni Ye Yun. Tanong nito na bakit hindi siya pinatay. Sagot ng ating bida na wala siyang dahilan para patayin ito sa ngayon pero hindi ibig sabihin na hindi niya ito kayang patayin. Dagdag pa ng ating bida na madali lang sa kanya na patayin si Hu Wei sabay tanong na kung hindi ba nito naisip ang bagay na iyon. Humagalpak ng tawa si Hu Wei habang ang ating bida ay naglalakad palayo. Sinabi ng ating bida na isipin na lang ni Hu Wei ang gusto nitong isipin. Ayon sa lalaki na siya si Hu Wei hindi tumatanggap ng pabor sa iba. Matapos nun ay pinaalalahanan niya si Ye Yun na mag-ingat sa ika-6 na elder na si Han Xian, dahil ito ang taong nag-utos sa kanya para patayin ang ating bida. Matapos marinig ni Ye Yun ay nagpasalamat siya kay Hu Wei na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang araw ay nagtonggo si Ye Yun sa isang malakas na desherte at hindi siya makapaniwala sa dami ng kayamanan na kanyang nakukuha sa lugar na iyon. At kung hindi dahil sa kanyang system ay hindi niya mahahanap ang lahat ng iyon. Matapos makuha ang lahat ng kayamanan ay agad niya itong nilamon lahat. Nakakuha siya ng 3,200,000 experience points at nakapag-breakthrough na rin siya sa pagiging third stage of Grandmaster Realm. Iniisip ni Ye Yun na sa kasalukuyan ay mayroong 10 elder sa Kaiyuan sect, at nananatili sa loob ng sect. Nagpapakita lamang ang mga ito kapag may malalaking event gaya ng Inner Sect Disciple Competition. At lahat sila ay lagpas sa 4th stage of Transcendent Realms. Kapag siya ay nakarating nakapantay ng rank ng mga elders, gaya si Han Xian na rank 6, hindi katulad ni Elder Qiu na nasa rank 10. Napaka-ambisyuso ni Han Xian at makasarili. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay biglang tumunog ang system at sinabi na may na-detect na kayamanan mula sa south. Kaya dali-dali nagtonggo doon ang ating bida habang nasasabi sa sarili na ang kanyang kalaban ay hindi dapat maliitin, at kailangan pa niyang palakasin ang kanyang martial arts bago pa ulit umatake ang kanyang kalaban. Nang makarating siya sa sinabi ng system ay huminto siya at laking gulat matapos makita ang isang halimaw na nilalabanan ng mga inner disciple. Nakita niya na ang halimaw ay ang peak grade 5 demonic beast, ang Giant Sun Scorpion. Inutos ng leader na maging alisto at protektahan ang sarili mula sa mga pag-atake ng Giant Scorpion. O manhil ng napakalakas ang halimaw para ipakita ang pagiging malakas. Sa likod ng halimaw ay nakita ni Ye Yun ang isang bulaklak na tinatawag na Datura Stramonium. Isang mahalagang treasure na binabantayan ng dambuhalang halimaw. Naalala niya ang tungkol sa bulaklak na Datura Stramonium na may kakayahang buhayin ang namatay na. Ang mga inner disciple ay tinangkang kunin ang bulaklak, pero ang halimaw ay inakalang balak ng mga itong wasakin ang kuweba kaya ito umatake sa mga tao. Sinabi ng lalaking inner disciple na si Chen Hao nasa 6th stage of Grandmaster Realm na masyadong agresibo ang demonic beast at nagpapalit-palit pa ito ng posisyon kaya hindi nila magawang makalapit sa Datura Stramonium. Ayon kay Li Yuan nasa 7th stage of Grandmaster Realm na natatakot siya na baka mauna pa silang mapagod kaysa matalo ang dambuhalang halimaw. Mungkahi naman ni Liu Mi na nasa 7th stage of Grandmaster Realm na ang kanyang senior ay sa kaliwa at siya naman ang sa kanan tapos gagawin nila ang combination ng kanilang sword. At hindi siya naniniwala na hindi nila mapapatay ang halimaw na iyon ngayon. Matapos noon ay inatake na nila ang Giant Scorpion sa kanilang combination.
Laking gulat nila matapos hindi man lang yumepekto ang pinagsama nilang atake. Sumingit ang isang babaeng disciple ay inatake ang giant scorpion. Dahil doon ay umanhil sa sakit ang halimaw. Humanga naman ang ating bida mula sa malayo dahil sa mabilis at malakas na teknik na ipinamalas ng babaeng disciple. Ang babaeng umatake ay si Li Qingzuo na sa 9th stage of Grandmaster Realm. Paalala nito sa mga kasama na huwag ibababa ang depensa. Nagpasalamat naman ang dalawa sa kanilang senior. Nagsalita ang lalaking nakaputi na si Wang Gan na sa 8th stage of Grandmaster Realm. Salaysay nito na mas lumalakas pa ang swordsmanship ni Li Qingzuo. Mungkahi nito na magtulungan sila ng puwersa habang may sugat pa ang halimaw. Sa isang banda nakatayo lamang ang ating bida habang pinapanood ang tao na nakikipaglaban sa giant scorpion. Napansin ni Yeon na ang 5 tao na nakikipaglaban ay nakasuot ng pang-inner disciple costume ng Kaiyuan sect. Malalakas din ang mga ito, ang pinakamahina sa kanila ay nasa 6th stage of Grandmaster Realm. Napaisip siya kung ang mga ito ba ay nasa mission ng Affairs Hall. Kung ganoon man ay kaiyahiya ang mga ito dahil hindi man lang makuha ng mga ito ang kayamanan. Nag-ipon ng malakas ng kapangyarihan ng giant scorpion mula sa bibig nito para ipang-atake sa mga inner disciple. Inutos ng leader na harangan ang gagawing atake ng giant scorpion. Kinabahan si Li Yuan sa malakas na atake na pakakawalan ng giant scorpion. Natanong ni Liu Mei kung balak ba ng halimaw magpakamatay kasama nila. Tanong pa nito na anong gagawin nila. At magbigay ng utos ang kanilang senior. Ayon sa senior na ay Wang Gan na mag-retreat sila. Kailangan nilang umalis bago pa mahuli ang lahat. Sa taas ng bato ay nagsuot ng talukbong si Yeon at may hawak na maskara. Hindi siya makapaniwala ni iiwan ng 5 inner disciple ang mission ng mga ito. Kaya kumilos siya ng sobrang bilis ang kinuha ang Datura Strimonium nang walang kahirap-hirap. Napansin ni Liu Mei na may taong sumingit sa eksena. Matapos makuha ni Yeon ang Datura Strimonium ay agad siyang umalis sa lugar. Utos ni Wang Gan sa mga kasama na ang demonic beast ay magbubuga ng nakakalasong gas. Na mabilis naman silang nakapaghanda ng shield para protektahan sila sa nakakalasong gas. Nakahinga sila ng maluwag matapos makaligtas sa alon ng nakakalasong gas. Pero napansin ng isang inner disciple na nawala na ang Datura Strimonium sa kuweba na kinalalagyan nito. Tanong ni Wang Gan na nasaan si Li Qingzuo. Nabakas sa mukha nito ang pagdududa. Sa isang banda ay mabilis na nagtatakbo si Yeon sa kakahuyan. Habang siya ay tumatakbo ay nakaamoy siya ng mabango kaya huminto siya. Matapos noon ay lumabas sa kanyang harapan si Li Qingzuo at inutos nito sa ating bida na ibalik sa kanya ang Datura Strimonium. Tanong nito na ang ating bida ay outer disciple ng Kaiyuan sect at bakit nito ninakaw ang kanilang kayamanan. Pagbabanta pa ni Li Qingzuo sa ating bida na kung matapang ba ito o gusto ng mamatay. Sagot ng ating bida na umatras na naman ang mga ito sa mission kaya kinuha niya ang kayamanan. Dagdag pa ng ating bida na kung sino ang may kakayahan ay siyang may karapatang kumuha. Kumilos siya ng napakabilis patungo kay Li Qingzuo at nilampasan ito. Bakas sa mukha ni Li Qingzuo ang gulat dahil bilis ni Yeon. Kaya hinabol niya ang ating bida gamit ang sarili niyang bilis. Namangha si Yeon sa babae dahil kaya nitong sabayan ang kanyang 10-fold speed. Pero hindi pa ito ganun kalapit para mahuli siya. Naglabas siya ng asul na talisman sa kanyang mga kamay at inactivate ito. Lumikha ito ng portal at dali-dali siyang pumasok dito. Gumatna naman si Li Qingzuo dahil nawala na lang sa hangin ang hinahabol niya. Ginamit ni Li Qingzuo ang kanyang kapangyarihan para suriin ang buong paligid pero wala siyang nakita at kahit aura ng hinahabol niya ay wala na din. Maya-maya ay dumating na si Wang Gan sa lugar at tinanong si Li Qingzuo kung saan ito nagpunta at kung nahuli ba nito ang magnanakaw. Sagot ng dalaga na nakatakas ito. Sinabi ni Liu Mei na paano nangyari iyon. At sinong mag-akala na ang taong iyon ay nasa 3rd stage of Grandmaster Realm at Outer Disciple. At eksperto pa ito. Sagot ni Li Qingzuo na kahit nasa Chi Blood Realm lang ang taong iyon ay mahihirapan pa rin silang habulin kapag ito ay may instant transfer talisman. Gulat na gulat ang mga kasama nito matapos marinig ang tungkol sa instant transfer talisman. Pahayag ni Wang Gan na ang instant transfer talisman ay magagawa lamang ng taong nasa Martial King Realm Powerhouse na may kakayanan kontrolin ang space. At ang halaga nito ay tataas depende sa rank ng talisman.
At sa pagkakaalam niya na ang pinakamurang talisman ay mabibili sa halagang 10,000 spirit stone. Kaya bakit ang isang outer disciple ay nagtatagli ng ganung treasure? Pahayag ni Liu Mei na ang nasa top 20 na inner disciple na nasa strength rank ay tinalo lamang ng isang outer disciple. Kapag kumalat ang tungkol doon ay magiging katatawanan sa Kaiyuan sect habang buhay. Mungkahi ni Wang Gan na ang nangyari ay nangyari na. Wala nang silbi pa kung pag-uusapan iyon. Basta mahanap nila ang taong iyon at maibalik ang treasure ay hindi iyon magiging kapalpakan. Dahil gumamit ang taong iyon ng instant transfer talisman ay malamang nakabalik na ang taong iyon sa Kaiyuan sect. Matapos noon ay nag-akit na rin si Wang Gan sa kanyang mga kasama na bumalik sa sect. Habang naglalakad si Yeyan sa loob ng Outer Disciple Cave agaran niyang inilabas mula sa storage bag ni Hanfeng ang bulaklak. Bagaman hindi inaasahan ni Yeyan na agaran niyang magagamit ang talisma, dahil naisana niya itong iris herba upang magamit sa dulo. Isa lamang ang instant transfer talisma sa mga nakuha ni Yeyan mula sa storage bag ni Hanfeng at ng mga kasamahan nito, kabilang na ang recording stone, soul devouring bead, at shepherd's bow. Umaasa si Yeyan na hindi siya mabibigo sa hawak na Datura strimonium, kaya't sinimulan niya itong IDevR. Kasabay ng paglamon niya sa bulaklak ang pagtanggap niya ng 1,000,000 experience points, at pag-angat niya sa 4th stage ng Grandmaster Realm. Sa kasalukuyan taglay na ni Yeyan ang 4th stage Grandmaster Realm at mas pinalakas na martial arts at mga teknik. Halata namang nasisiyahan si Yeyan sa kanyang pag-upgrade dahil bukod sa dagdag na lakas, ramdam din niya na mas lalong napataas ang kanyang kakayahan. Natigilan naman siya sa pagnamnam ng sandali nang maramdaman na may taong nagmamasida sa kanya, kaya't napatanong siya kasabay ng paglingon sa nagtatagong nilalang. Matapos ang isang araw abala si Yeyan sa paglalakad sa Qingyang County Market kasama si Fang Yanling. Reklamo pang tanong ng ating bida sa dalaga kung ang dahilan ba ng kanilang saglit na pagtakas ay upang mag-shopping. Pagtanggi naman ni Yanling na ang pagbaba nila ay dahil sa auction sa Treasure Pavilion, kung saan ang pinakamalaking auction building sa buong Qingyang Country kaya't marahil marami silang makukuhang treasure doon. Saad pa ng dalaga na handa niyang bilhin ang anumang naisin ni Yeyan, bilang pasasalamat sa ice elixir na ibigay nito sa kanya noon. Tarantang paliwanag pa ni Yanling na hindi si Yeyan ang dahilan kaya't mag-ara ang kanyang kasuotan, habang itinuturo ang magandang damit at mamahaling mga palamuti. Sagot naman ng ating bida na naiintindihan niya ito, at hindi na kailangang magpaliwanag ni Yanling. Nagdudumaling saad naman ni Yanling na bilasan nila dahil magsisimula na ang auction, saad pa niya na matindi ang hirap na pinagdaanan niya makakuha lang ng private room doon. Mabilis na naglakad si Yanling habang namumula ang pisngi, nakasunod naman ang ating bida habang naiisip na mahirap talagang unawain ang mga babae. Sa isang banda tahimik na nagmamasida naman kay Yeyan at Yanling, ang lalaking pusit ang ulo na tinalo ng ating bida noon nung hindi pa napupunta sa Kaiyuan sect. Agad na nagtungo ang lalaking si Qingmo sa mansyon ng mga Yang, upang ipagbigay alam sa mga ito ang kanyang nakita. Paniniguradong tanong naman ni Yang Longzhan kung si Yeyan ba talaga ang nakita ni Qingmo. Sagot naman ni Qingmo na sigurado siya sa nakita. Saad pa niya na napag-alaman niyang sumapi si Yeyan sa Kaiyuan sect, kasama ang anak ng mayor na si Fang Yaling. Si Yang Longzhan ay ang Yang Master ng Yang family at kasalukuyang nasa 7th stage ng Grandmaster Realm. Utos pa ni Longzhan na kunin na ni Qingmo ang kanyang gantimpala. Nang marinig ito agad na yumuko si Qingmo sa kanyang Young Master kasunod ang pagpapasalamat. Ngunit nang patakbo na niyang lisanin ang silid upang kunin ang nasabing gantimpala, tinawag siyang lapastangan ni Longzhan kasabay ng pagpapakawala ng kapangyarihan, dahil sa ani ay sino si Qingmo upang hingan siya ng gantimpala. Malakas na napasigaw na lang ang lalaki nang tamaan siya sa likod ng makapangyarihang atake ni Longzhan. Sakto namang habang nagaganap ito ay siyang pagdating ng ama ni Longzhan na si Yang Xiong na kasalukuyang nasa 1st stage ng Transcendental Realm. Saad ni Xiong na hindi dapat nagiging pabigla-bigla ang kanyang anak, na ani ay pinunong papalit sa kanya sa himharap. Sinabi pa niya sa anak na hindi dapat nito pinag-aaksayahan ng oras ang basurang hindi nagawa ng maayos ang kanyang trabaho, at naputulan pa ng kamay dahil kahihiyan lamang ito sa buong Yang family. Nag-umapa pa ang aura ni Xiong na umupo sa upuan at sinabing walang anumang gantimpala para kay Qingmo. Sabay-sabay namang bumati sa harap ni Xiong ang mga kawal niya,
upang bigyan siyang parangal at batiin mula sa kakatapos lang na cultivation. Matapos ang 2 buwan na hindi nagkita ang mag-ama, aminado si Longzhan na malaki ang itinaas ng cultivation ng kanyang ama. Osek namang saad nito na kung hindi lang siya nag-ayensayo, siguradong hindi maglalakas ng loob ang Ye family at hindi mangyayari ang kaguluhan. Habang hinihila papalabas ng pinto ang walang malay na si Qingmo, saad pa ni Xiong na ano ang tingin ni Qi Kendian sa kanyang sarili, upang protektahan ang taong gustong patayin at tapusin ang Yang family. Agad namang sumang-ayon si Longzhan sa sinabi ng kanyang ama, saad o niya na ngayong nasa Qingyang country na si Yeyan sisiguraduhin niyang siya mismo ang papatay dito. Inis namang Osek ni Xiong sa kanyang anak na bakit pinili pa nitong mag-ensayo kasama ang malakaluluwang matanda, kesa sa Sixth Harmony Sect na ani ay dahilan kung bakit mukhang matanda si Longzhan na kasalukuyang 20 taong gulang pa lamang. Paliwanag naman ni Longzhan na pagtindi at paglalim ng kanyang cultivation sa pamamagitan ng secret art, ay siya namang pagtanda ng kanyang itsura, kaya't ang itsura niya ngayon ay nangangahulugan lang na tumaas na ang kanyang cultivation. Pagmamalaki pa niyang saad na mula sa Qi Realm, umangat na ang ito sa 7th stage ng Grandmaster Realm kaya't inaasahan niyang magiging masaya ang kanyang ama. Malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan ng matanda, saka sinabing patunayan ng kanyang anak ang lahat nitong natutunan sa mahabang panahon. Kasabay nito inutos niyang umalis na si Longzhan, at bumalik bago dumilim dala ang ulo ni Yeyan. Matapos magsali ng taya saya sa iniangat ni Longzhan ang tangbungo, saka sinabing hindi na siya makapag-ante na gamitin ito kasabay ng matalim na tingin. Sinabi pa niya sa kanyang ama na gagawin niya kaagad ang utos nito. Sa kabilang banda maraming tao ang nagkalat sa Treasure Pavilion dahil sa inaasahang auction. Inaasahan na ito ni Wang Gan na naruroon din kasama si Qingzhou dahil sa gaganaping auction sa lugar. Iniabot pa ni Wang Gan ang isang piraso ng baluti na natanggap niya mula sa misyon. Saad niya na kaya nitong salagin ang atake ng isang 3rd stage Transcendental Realm, kaya't nais niya itong ipagamit kay Qingzhou. Magka-krus naman nagmanga kamay na sagot ng dalaga na hindi niya ito kailangan, kaya't itabi na lang ito ng lalaki o di kaya't siya na ang gumamit. Ginawa naman ito ng lalaki at isinuot sa kamay niya ang baluti, saad pa niyang marahil hindi nga ito kailangan ng dalaga dahil si Qingzhou ay direct disciple ng ikatlong elder, kaya't marahil normal na dito ang makakita ng mga rare item. Habang nakatingin sa unahan saad ni Qingzhou na mukhang natagpuan na niya ang lalaking kumuha ng Datura Stramonium. Napalingon din naman si Wang Gan sa unahan sa nakita ang ating bida si Yaling na naglalakad, na animoy mga dayuhang sentro ng atensyon sa gitna. Masaya si Yaling dahil ayon sa narinig niya puno ng mga exotic treasure ang auction, at sa araw na yun siguradong masasaksihan nila ang lahat ng iyon. Natigilan naman sa paglalakad ang dalawa nang may biglang kumuha ng kanilang atensyon, saka iniharang ang isa niyang kamay sa daan tanda ng pagpigil sa dalawang naglalakad. Sinabi ni Wang Gan na mukhang nagkita na sila noon ni Yeyan, nagtama naman ang mga mata ni Qingzhou at Yeyan habang nasa isip ng ating bida kung ito ba ang babaeng humabol sa kanya noon. Magalang na tanong ni Qingzhou kung isa bang disciple ng Kaiyun sect ang ating bida. Ngunit ang sumagot ay si Yaling at sinabing outer disciple nga sila ng Kaiyun sect, kasunod ang pagtatanong kung ano ang problema. Formal na nagpakilala naman si Li Qingzhou at sinabi isa rin siyang disciple ng Kaiyun sect, kasunod ang pag-abot ng kanyang kamay kay Yeyan. Patagilid naman ang tingin ni Yaling sa kamay ni Qingzhou inis pa niyang tanong sa isip, kung bakit nakadirekta kay Yeyan ang pag-abot nito ng kamay. Nakatitig lang naman ang ating bida sa dalaga ngunit nasa isip, na kung nais ba nitong subukan ang kanyang lakas. Ikinagulat naman nilang lahat ang pagpaunahan ni Yaling sa kakinamayan si Qingzhou at nagpahayag ng kasiyahan, nagpakilala pa siya bilang Fang Yaling at ipinakilala din niya si Yeyan na walang imik sa likuran. Nagpakilala din naman sa ating bida si Wang Gan at sinabing silang dalawa ni Qingzhou ay mga inner discipline ng Kaiyun sect. Kwento pa ni Wang Gan na habang isinasagawa nila ang isang misyon isang outer disciple ang kumuha ng kanilang pakay, saka itinanong na marahil kilala ni Yeyan at Yaling ang kanilang tinutukoy. Gulat na saad naman ni Yaling kung paano nila ito malalaman. Tanong pa niya kung pinaghihinalaan ba ng mga ito na si Yeyan ang kanilang hinahanap. Paliwanag naman ni Wang Gan na nais lang nilang makasigurado, mungkahi pa niya na upang mapatunayan na inosente si Yeyan, hayaan sila nitong tingnan at suriin ang kanyang storage bag.
Agad na nag-init ang ulo ni Yaling sa narinig. Pasiga na tanong niya kung bakit kailangan nilang ipakita ang mga ito sa kakakilala lang na tao. Pipigilan pa sana ni Qingzhou ang plano ni Wang Gan, ngunit hindi na siya nakaimik nang sabihin nitong alam niya ang kanyang ginagawa. Ayon kay Wang Gan dapat na nasa ayos ang pagdidisiplina ng senior sa kanyang junior disciple, ngunit ang tanging mahalaga lang para sa kanya ay makuha ang ninakaw nilang pag-aari. Paghaamon pa ni Wang Gan na oras na hindi si Yeyan ang kanilang hinahanap at pumayag itong ipasilip ang kanyang storage bag, mapapasa kanya ang daan-daang spirit stones. Kasabay ng matalim na titig ni Yeyan pasiga namang saad ni Yaling na hindi nila tinatanggap ang hamon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Yeyan na nais niyang makuha ang spirit stones at nakaluhod na paghingi ng tawad, sakaling mali ang mga paratang ng mga ito sa kanya. Pabulong na tanong ni Wang Gan kay Qingzhou kung gaano ito kasigurado, na si Yeyan ang lalaking hinahanap nila. Sagot naman ni Qingzhou na 80% ang kanyang kasiguraduhan. Nang marinig yun lakas loob na sinabi ni Wang Gan na pumapayag siya sa kondisyon na hiniling ni Yeyan. Agad namang inihagis ng ating bida sa kaharap na lalaki ang kanyang storage bag, upang misinulanan nito ang pagsuri na kanina pa ninanais. Iniabot naman ni Wang Gan kay Qingzhou ang storage bag, dahil ani ay mas mahusay ito pagdating sa spirit sensing. Agad namang sinimula ng dalaga ang pagsusuri gamit ang kanyang enerhiya habang hawak ang storage bag. Sa unang pagsusuri wala man lang naramdamang kakaiba si Qingzhou kundi puro spirit stones ang nakita. Ganun din sa ikalawa at ikatlong beses nang suriin niya ito ni Anino ng Datura Stramonium ay wala siyang nakita. Nang alam ni Wang Gan na matatapos na ang pagsusuri agad niyang tanong sa dalaga kung nahanap ba nito ang kanilang pakay. Kasabay ng pagmulat ang paghingi naman ng tawad ni Qingzhou, sa kapag-amin na hindi nga si Yeyan ang kanilang hinahanap. Nang marinig yun parang binuhusan ng malamig na tubig si Wang Gan, kasabay ng panlalamig ng buo niyang katawan nang maalala ang kanilang usapan. Napapangiti naman sa isang banda ang ating bida dahil nagawa niyang linlangin ang dalawang senior disciple.